hindi sayang yung pagod ng mga nagrarally sa harapan ng Senado. Tagumpay, tindig Pilipinas. Tagumpay, bloodbath talaga. Eto na, mga kababayan. Congratulations, tindig Pilipinas. Tagumpay. Diba? So, ito na, mga kababayan. Tagumpay. Sara, kabahan ka na. Yung bank account mo, makakalkal na. Eto, unahin natin, mga kababayan. Majority ng mga Pilipino gustong humarap si VP Sara sa impeachment trial. Nako, eto na ang inaantay ng Pilipinas, mga kababayan. Liam Giksua, Giksua. Ito na. Magandang umaga, ito ang UNTV News Break. Pabor ang nakararaming Pilipino na dapat humarap sa paglilitis sa Senado o impeachment court si Vice President Sara Duterte. Base sa resulta ng pinakabagong Octa Research Survey, 78% ng mga respondents ang naniniwalang kailangan sagutin ng pangalawang Pangulo ang mga paratang at linisin ang kanyang pangalan. Narinig nyo, mga kababayan, na tagumpay talaga. 78% ng mga Pilipino gustong humarap si Sara sa impeachment. Nako, akala ko ba maraming DDS? Akala ko ba 32 million ang bumoto sa kanya? Pero bakit yung 32 million halos pumayag na humarap si Sara? Di ba, mga kababayan? Alam nyo naman. Nako, eto do you think Vice President Sara Duterte should face a Senate trial or impeachment court to clear her name by responding to the charge against her? Ito ang sagot. Yes or no? Yung yes, 78. Yung no, 13% lang. Yung undecided, 9. So, ibig sabihin, majority ng mga Pilipino o mayoryang ng mga Pilipino gusto si Sarang ma-impeach. Nako. Ikaw ba naman? Sino ba namang gusto na hindi ka ma-impeach? Kung itinanong nga lang sa'yo, saan mo dinala, hindi mo sabihin. Sa bagay, mga kababayan, mayroon naman tayong kasabihan. Ang kawatan, hindi talaga magsabi yan. Sino ba ang kawatan na aamin? Di makukulong siya. Makukulong siya kung aamin siya. Di ba? Sino ba namang kawatan ang aamin? Malamang sa malamang, walang kawatan na aamin. Di ba? Eto, continue. 13% na lamang ang tutol habang 9% ang undecided o walang sagot. Ipinapakita ng survey results ang malakas na suporta ng publiko para sa accountability at due process. Inaasahang sisimula na bukas ng Senado, June 11, ang proseso sa pamamagitan ng presentasyon ng Articles of Impeachment. Nakiisa ang mga dean ng 4 na malalaking universidad sa panawagang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nako. Sa inilabas na joint statement ng Ateneo, sinabi nito na ginawa nila ang panawagan bilang moral at spiritual duty bilang tagahubog ng mga susunod na abogado. Ayon naman sa Lasallian family, itinataas nila ang kanilang sama-samang boses sa matinding pagkondena sa anumang pagsisikap na hadlangan ng proseso ng konstitusyon. Ang buong komunidad naman ng Adamson University ay naninindigan sa panawagan para sa Senado na ituloy kaagad ang impeachment kay VP Sara. Sa isang social media post kahapon, sinabi ng University of Santo Tomas na dapat igalang ang saligang batas, tuparin ang tungkulin. Ayan na, 4 ka mga malalaking universidad sa Pilipinas na mga dean. Alam mo yung mga dean?
Sila yung mga pinakamatataas doon na may katungkulan sa mga university. Kaisa sa may panawagan na ituloy ang impeachment at wag bastusin ang konstitusyon. Nako po, Sara. Kung ang mga university gustong ma-impeach ka at ituloy at alam nyo sa totoo lang ito mga kababayan. Gusto kong iparating sa inyo ito. Hindi porket itong mga dean sa mga universities ay gusto at ituloy itong impeachment. Hindi po ganon. Ang gusto ng taong bayan, hindi lang mga college of law, yung mga professor sa university, hindi nila gusto yung impeach lang. Gusto nila malaman kung ano ba talaga ang katotohanan. Kahit ako mismo. Hindi ko naman habol dyan yung ma-impeach siya, matanggal siya. No. Ang habol ko dyan, para mapatunayan sa taong bayan at sa mga putang inang bobong DDS. Na makita nila kung gaano kabalasubas, kademonyo, kaimpakto itong mga Duterte. Yun ang gusto ko at gusto ng sambayan ng Pilipino. Kasi ang mga DDS, mga kababayan, hindi pa kasi nila mapasok-pasok sa isipan na may mali si Digong. Hindi pa sapat sa kanila yan na nakulong. Hindi sila maniniwala. Mabait si Tatay Digong kahit nakakulong. Hindi sila maniniwala dyan. Kasi bakit? Kinulong daw kasi kinidnap. Paano nyo nasasabing kidnap? Matanda na yung mamamatay na nga. Dapat old nap na yan, di ba? Ang gusto ng taong bayan ang malaman kung gaano katotoo na mga bulastog talaga itong mga Duterte. Hindi kasi sila naniniwala itong mga putang inang DDS. Nakulong na lahat-lahat. Nakasuhan na lahat-lahat. Hindi pa rin yan sapat sa kanila para magising sila. Eto ngayon, dalawang sabit na kayo mga DDS. Nakulong na yung puon ninyo na bulok ang bagang. Kaya magsalita, wag mong subukan, masira ang buhay mo. Pero yung bagang pala niyang bulok. Hindi pa sapat sa kanila yan. Kasi lagi pa rin nilang sinisigaw. No, ne. Ngayon, mga kababayan, lumagapak na kayo yung isa na kulong na. Nakulong na yung isa. Mai-impeach na yung isa. Hindi pa ba sapat sa inyo yan? Junitsky? Alex Dizon? Paul Daniel Salon? Hindi pa ba sapat yan? Nakulong na si Digong. Mai-impeach na si Sara. Makukulong pa si Bato, hindi pa rin magigising ang mga DDS yan kasi ang laging nakatatak sa isipan nila, mahal namin si Tatay Digong kahit ginawang swimming pool ang Davao City. Yes. Saan ka pa? Yung mayor nyo kahit nakakulong, nakapagpagawa ng swimming pool. Libre, anli. Sa loob ng 5 buwan. Yes. Yan ang mga nasa utak ng mga DDS. Hindi sila maniniwala. Hindi sila makikinig. Bakit? Kasi daw, mabait si Duterte. Hindi pa sapat sa kanila yan. Tignan ninyo. Majority sa Pilipino gustong ma-impeach si Sara. Wala. Sigaw pa rin ng mga DDS. President namin yan sa 2028. Alam nyo ba, mga kababayan, ito, tapos na tayo dyan kay Sara. Gusto kong i-explain sa inyo ulit, mga kababayan. Alam nyo ba, na kapag si Sara ma-impeach, ito mga kababayan, gusto kong i-explain sa inyo ulit. Alam nyo ba na kapag si Sara ma-impeach, ano nga ba ang kahinatnan niya? Una, ganito kwento ko sa inyo. 3 lang yan.
Kapag si Sara na-impeach at na-convict at napatunayan at hindi niya mapaliwanag kung saan niya dinala yung 7 articles of impeachment, kung hindi niya malusutan yung 7, ito ang mangyayari. Kapag na-impeach,